Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia, at ang ating bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, If God made us, who made God? Ito ay ayon kay Brother Arnold de Jesus. Brethren in Christ, lagi po natin pakatandaan na this question is most frequent question po ito sa lahat po ng mga tagapagturo ng salita po ng Diyos. And now, before we proceed, let us first look kung ano po ang description ng Scripture about God. Let us read here, Brethren in Christ, in Romans 1:25, Tagalog ang Biblia, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Let me read it again and emphasize, brethren, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. So here, brethren in Christ, ang description ng Scripture, ang Diyos ay manlalalang, or in English, creator. Hindi po siya mga kapatid creature or nilalang. At para po lalo natin maintindihan, let us read it in English version. Sa King James Version, Romans 1:25, ito po ang wika ng Biblia. Who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. So here again, brethren in Christ, the description of the Scripture about God, He was a Creator. Now, let us continue. Pinagtibay po ito ng sulat ni Solomon, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Tagalog ang Biblia. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. And in English version, sa King James Version, Ecclesiastes 12:1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So here, brethren in Christ, again, ang description po ng Scripture ay God is a creator. Now, let us have the clarifying question, brethren. Did you know that creation has beginning? Ang lagi lamang pong palatandaan, ang mga nilalang, mga kapatid, ay mayroon po silang pasimula. Tingnan po natin ang Scripture, brethren. Dito po natin mababasa sa Genesis 1:1, Tagalog ang Biblia. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So nakita po natin, ang langit at ang lupa ay mayroong pasimula. Kasi ang langit at lupa, ito po ay creation, brethren in Christ. Let us continue. In John 1:1-3, ito naman ang ating mababasa sa Tagalog ang Biblia. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Let me repeat, brethren in Christ. So, because ito po ay speaks about God's creation, sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yung personal pronoun na niya dyan refers to our Lord Jesus Christ, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Again, yung personal pronouns na binabanggit po dyan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo.
So here, brethren in Christ, nakikita po natin that everything and all thing was created. Now, let us continue. Also here in Paul's epistle, brethren in Christ, or Paul epistles, at ating pong mababasa sa Colossians 1:16, Tagalog ang Biblia. Sapagkat sa kaniya, which refer again to our Lord Jesus Christ, nilalang ang lahat ng mga bagay. Let me repeat, sapagkat sa kaniya, nilalang ang lahat na mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya. So here, brethren in Christ, all things was created by Him and through Him and for Him, brethren in Christ. At ang sabi nga po kanina, without Him, nothing was created. Now, let us continue. Sa Genesis 1:27, Tagalog ang Biblia, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So, ang tao ay creation. Therefore, ang tao ay mayroon pong pasimula o mayroon pong pinagmulan. Ilagay po natin sa ating kaisipan na ang mga nilalang ay mayroon pong pasimula. Now, let us continue. Here again, one of the clarifying question that we have, brethren in Christ, did you know that Creator has no beginning? Let me repeat. Did you know that Creator has no beginning? Alam nyo po, ang manlalalang ay walang pasimula. Kaya kung tayo ay marunong mag-logic, kung walang pasimula ang Creator, therefore, walang lumalang sa Kanya. Again, our clarifying question, did you know that Creator has no beginning? Now, let us read here, brethren in Christ, in Psalms 90, verse 2, Tagalog ang Biblia. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggang, ikaw ang Diyos. And in Darby translation, Psalms 92, before the mountains were brought forth, and thou hadst formed the earth and the world, even from eternity to eternity, thou art God. Nakita po natin, mga kapatid, na ang wika ng Scripture, ang Diyos ay mula sa walang pasimula, mga kapatid, hanggang sa walang hanggan. From eternity to eternity. Kaya maliwanag, mga kapatid, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran at Diyos na ating sinasampalatayanan, Diyos na walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Again, siya po ay Diyos from eternity to eternity. Wala po siyang pinagmulan, mga kapatid, and therefore, hindi po siya creation, brethren in Christ, dahil wala siyang pasimula. Add-on pa ho, mga kapatid, sa Psalms 93:2, Tagalog ang Biblia, ang luklukan mo'y natatag ng una, ikaw ay mula sa walang pasimula. And in Darby translation, Psalms 93:2, thy throne is established of old, thou art from eternity. Mula po siya sa walang pasimula. Kaya maliwanag, mga kapatid, na kung ang Diyos ay walang pasimula, sa makatwid bagay, walang lumalang sa Kanya. Manapay, siya po ay manlalalang sapagkat sa Kaniya nagmula ang lahat ng bagay. And even our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ay ang Kanyang pinagmulan ay from eternity to eternity, brethren in Christ. And we can read it in Micah chapter 5 verse 2, Tagalog ang Biblia.
Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So here, brethren in Christ, makikita po natin na ito po ay propesiya patungkol sa ating Panginoon Kristo na ang Panginoon ang siyang magpupuno sa Huda at ang kanyang pinagmulan ay mula sa walang pasimula tungo sa walang hanggan. Mga kapatid, let us read it in Amplified Version, Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephrata, you are little to be among the clans of Judah, yet out of you shall one come forth for me, who is to rule in Israel, whose goings forth have been from of old, from ancient days, eternity. So kita nyo po mga kapatid, maging ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmula sa walang pasimula. Kaya maliwanag mga kapatid na ang Diyos, yamang wala siyang pasimula, ay wala pong lumalang sa Kanya. At tulad ng aking sinasabi, mga kapatid, manapay siya po ay manlalalang or creator dahil lahat ng bagay ay nanggaling sa Kaniya, mga kapatid. And our answer, brethren, creation has beginning, creator has no beginning. Therefore, God is a creator. Nobody created him. Let me read it again and let me emphasize this, brethren in Christ. Creation has beginning. Creator has no beginning. Therefore, God is a creator. Nobody created him. And I hope that I answer the question, if God made us, who made God? Ayon kay Brother Arnold de Jesus, again, our answer is creation has beginning. Creator has no beginning, therefore, God is a creator. Nobody created him. Mga kapatid, kung tayo po ay may mga katanungan, don't hesitate to comment your question at sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong magiging mga katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Muli mga kapatid, thank you for your time. Thank you for listening. Thank you for watching. May God bless us all.